yung babaeng baka na nabili ni Sir Joel. Babae ito pero mataba. Sana lang di buntis. Bibili po kami ng mga ganitong baka, pero inaalaw lang po namin na yung hindi nakikita yung mga buto, yung malaman. Meron kasi mga matsura na payat. Ito magandang pagkamatsura ito. Maganda talaga ang katawan. 47K. Sa farmers mismo ito. Yan. So, tinali na ni Master Joel dito po sa truck natin. Dapat ay itali ang pangilong. Ayusin dapat ang pangilong. Yan. Ayusin po ang pangilong. O, tingnan nyo mga kagandang buhay. Tumai po. Buo po ang tae. Buo. O. Ibig sabihin po, walang inom talaga tong bakang ito. Buo. Ayun. Unlike po dito sa kaisa, tumai po itong isa. Patkita ko po sa inyo mga kagandang buhay para matuto po kayong sumipat. Ano po kaibahan ng... Ayan. Oh. Oh no! Hindi po malinis yung puwit niya. Tapos yung tae po niya ay basa. Oh. Unlike po dito sa nabili ni Master. Yan po ang kaibahan po ng may inom at wala. So yan po dapat natin i-consider din mga kagandang buhay sa pamimili. Tingnan natin ang tiyan, tingnan din po natin ang tae. Tingnan natin ang puwit kung malinis. Pag hindi po malinis ang puwet, patay tayo dyan. Oh, no! Yan, tingnan natin ang tiyan. May inom. Nakagandang buhay. So, wala pong bash dito. Ang vlogs po natin ay tinuturuan po natin ang ating mga soon-to-be komprador. Kung anong dapat pong isaalang-alang. Kasi po sa mga unang vlogs namin ni Kabeeng Roger, paano ako mamili, paano sumipat ng baka. Lahat po yan na-feature po namin mga kagandang buhay. So kung panoorin po ninyo yung mga dati naming mga vlogs, marami po kayong matututunan. Kung ano po yung mga karakteristik ng mga baka na dapat nating iwasan pag binabiyahe po natin. So ito, medium sizes lang po talaga siya. Medium sizes. Yan. Ano kaya ito? So yun dong? Sino may-ari? Binili na Joy. Magkano Joy bili mo dyan Joy? Saan Joy? Ay itong isa wala pa? Oh, tingnan natin yung 3.8 ni Joy Joy. Si Joy Joy po may potential pong sumali sa team natin. Pero pag naunahan po siya ng iba. Oh, 38K po. May potential po si Joy Joy. Nakakagandang buhay. 38. Napakaganda. Maganda ang katawan. Walang tiyan. Saan kayo napunta ang tiyan nito? So hindi naman po ibig sabihin na walang tiyan ay walang tiyan mga kagandang buhay. Hindi lawlaw ang tiyan, yun po ang ibig sabihin. Okay kayo Joy, ako na lang na Joy. Joy, ako na lang na. May potential po si Joy Joy mga kagandang buhay. Kaso lang may amo po siya kasi. Sabi ko sa kanya, doon nga na lang sa amo mo. Awawa naman yung amo mo, iwanan mo. Doon ka. Maghanap na lang tayo. Actually, may mga nag-a-apply po mga kagandang buhay. Pero, marami pong dapat i-consider sa pagkuha ng tao. So, sa biyahe nila nung nakaraan, meron po tayong bigyan ng leksyon. Mga tao pong hindi nilalaban yung ating biyahe para manalo. Yun po yung mga dapat mawala sa team. Akala kasi ng iba, sasampalan sila ng truck, akala nila yung obligasyon ng nila ay ibabiyahe lang ang truck. Pagdating doon, dapat alagaan.
para po manalo, mga kagandang buhay, para maipagpatuloy natin ang atin pong pamimili. Eh kung makasarili po tayo, sariling pagod lang yung ating iniisip, hindi nilalaban yung mga kasamahan natin sa trabaho, hindi natin kailangan sa team. Mahirap po bumuo ng team, mga kagandang buhay, lalo na po at balang araw po, sinalo na po manage ng ating negosyong ito. Dahil para sa akin po, mga kagandang buhay, paminsan-minsan na lang sana yung punta ko dito eh. Nakakapagod din po pag lagi po tayong kasama sa pamimili. Ayan po, yung mga suki natin yan, nakangiti na yun pag nakita tayo ang team natin. Pero the highest bidder wins pa rin. Kahit na magkaibigan tayo, kung hindi namin kaya presyo mo, hindi namin bibilin. Pag natural talaga. Tapos pagka mataas yung sa kabila, doon may bibenta. Kasi kita ang ano natin eh, walang kaibigan sa negosyo. Di ba? Kung saan tayo kikita, doon tayo. Pero kung kaya ko mamaya, bilhin namin. Kagandang buhay. Sports lang po dito ang ating mga farmers, ang ating pong mga kuprador din at mga ahinte. Ang ganda na nabili ni Joy Joy, nakita mo ba? Yung 38K niya. Napaka ganda ng katawan. O ano? Ha? Diyan man tagiya ang bana ra mo kuno igabaligya. Sa buti lang ninyo ang sa imong bana o kanang nagkapalit para nga di madayon ginapalit ni baka kay sa buti lang to niyo. Ano ba ang problema? Imong sabutan dam. Ano ba ang problema? Ayaw ibenta? Di kaning gibaligya sa kong banang wala na nang hidnan ko. Ay, naunsa po. Hindi pwede na. Hindi pwede yun. Binenta ng mister mo na hindi nagpaalam sa'yo. So, ayaw mo talaga ibenta. Ibinta ko yan dito kasi nandito naman yung baka. Diskontinto lang ko sa presyo. Padugang siya sa kuan kay pur. Ay, nadaog na naton. Oh, 40,000. Nadaog na yan. Kayo ang may problemang mag-asawa kasi nadaog na namin. Hindi ganun po dito sa stockyard, nanay. Kayo may problema ng mister mo. Kayo magkausap. Kasi nadaog na namin. Kasi ganito yung nanay, kung yung asawa ko gumawa ng transaksyon, hindi na mababawi yun. Gumawa na ng transaksyon ng asawa mo, ako sinusuportahan ko na lang. Kasi nagkakaroon yung mister mo ng hindi magandang reputasyon pag ganun. Magkaintindihan kayo ni Mr. Nanay. Hindi po mga dagdag dahil na nabili na namin yan. Dili pa ang sila na siya ito ba sa agnang kapalit ko ra mo padugangan kuno to nakapalit siya ang baka. Lain ang butong kato gabaligyan nato okay na to. Okay na to. Okay na to. O yung isa, Ang siya lang kay barato gibratuhan siya sa pagpalit padung siya. ano doon? Magkano? Padugang siya itong nagpalit niya una. Sila na mo sa. Gusto niya yung isa ibenta sa atin kasi nabili na ng iba ng mura. Hindi naman pwede yung gano'n. Respeto lang tayo. Sila na mo ikuan anak. Sila nagsabot anak. Respeto yung sa nakabili. Hindi tayo pwedeng bilhin natin yun. So kayong mag-story ng asawa mo. Kasi wag tayo mag-interlude ng ganyan, master. Hindi maganda yun. Hindi tayo nangaagaw ng baka ng may baka. Laman po dato bayad. Mubayad ni basta. Kailangan po sa mga issue na ganyan, stick to your rules, mga kagandang buhay. Huwag po nating gawa ng dahilan na magalit sa atin yung ibang mga komprador dito. Respect, yun po lagi sa negosyo. Kailangan respect po, mga kagandang buhay. Respeto po natin yung ating mga kasamahan sa pamimili. Usap sila. Sinabihan ko na si Master Joel na gusto ibenta ng babae ang baka na nabili na ng iba dahil hindi siya kontento doon sa benta ng mister niya. Sabi ko, wag tayong mag-interlude. Hindi pwede. Hindi namin bibilhin. Nabili na ng iba eh. Ayun po yung pamunuan, yung nakasombrero po ng itim. Master, hayaan mo na yun, Master, ha? Kasi nabili na ng iba. Yung mister niya, yung may problema sa asawa niya. Kasi di pwede dito sa stockyard na binenta mo na, bawiin mo pa. Or ibenta mo pa sa iba. May okay na yan?
Pwede na bayaran? Pwede na bayaran daw. Oo, itsikihan na pala natin ito. Papi lang ibayad natin. Papi lang ibayad natin. Papuntahin natin ang bangko ito. Kailangan masanay sila dito, chiki-chiki lang ang usapan. Para maging sikat siya doon sa bangko. Chiki-chiki lang po mga kagandang buhay. Ilan na yun, Master, na sa kanya pa lang? Yung pwede nating bayaran na? Dalawa na? Okay. Sige. Pirmahan na natin ang chiki, pirmahan na. Ayan. Gcash? Sige, Gcash Ayaw mo chiki masanay sila mga kagandang buhay. So pagkatapos po nating bayaran si Dudong Farmers, naganap po siya ng alagaan ulit. Ito po yung gusto niyang bilhin. 15,000, tatay? 15,000? 15,500. Kukunin niya daw o maghanap pa siya? Hanap pa siya mga kagandang buhay. So ito, ganito pong ginagawa ng mga farmers dito. Pagkatapos po nilang mabenta ang kanilang mga baka, halimbawa 47K yung bili namin, magbibili ulit sila ng pang-alagain para meron ulit. Ayan, may pamalit ba? So ito 15,000. So, daog na dong? Daog na ni? Wala pa? Maganda sana dong no kung may lahi. Yung Brahman ba na madaling lumaki. Pero, mahal naman. Ito parang native. Ayan po. Ito po mga kagandang buhay yung likod ng stockyard. At meron pong karinderya dito. Dito po kami kumakain. Ditong side naman po mga kagandang buhay sa loob. Dito po yung baboy. Dito po dinidisplay yung mga baboy. Pero nakikita nyo ba? Dati po, sobra pong maraming tao dito, marami pong baboy, pero ngayon po wala halos tayong makita. Tingnan niyo po, wala po halos baboy, maaga pa lang po. Mga kambing, dito po natin makikita. Ditong side naman po mga kagandang buhay, ayan mga manok na native, binibenta po. Ayan, puro mga manok po yung hawak. Ayan. Ayan po, mga katayin po, pang restaurant. Ito po sila, dami nila dito nag-uumpukan, no? So, bargaining of price din po para sa mga manok. Ayan. Ayan sila. Tapos natin kumain, yung natin, yung master natin, lumukso kaagad, pabalik. Baka may dumating pa po ng mga hayop, mga baka. Dati po, nakikita natin dito, ang dami pong sasakyan talaga para po sa mga baboy. Ayan. Kambing, marami pong komprador dito. Pero ayun, kunti na lang po yung nakikita natin. Merong inahin, may gatas pa. Kambing. Ayan. Oo, magandang umaga. Apo. Ito naman po yung mga baboy po. Dati, ang dami yung nakaparada dyan. Dami pong nagbibenta ng mga alagain na baboy. Ayan, ito, nabili na yata ng farmers ito. Pinapaliguan para sa malayong biyahe. Binabasa mo dong para mapresko? Saan mo pa ibabiyahe yan dong? Layo pa? Malayo. Ilang piraso yan? Tag 2.8 ang isang piraso. Tag 2.8 na po ngayon, pero mura pa rin. Ko, sa iba nga, 4,000. Mura pa rin pala. Oo, 2.8 pa rin ang bili. Ilang piraso itong nabili mo? 7. So, aalagaan mo. Gaano kaya kalaki yung 2.8? Maliliit. Maliit. Maliit, 2.8. Apo, konti, Konti ang baboy. Yan, Ay, native.
Native po. Oh. Ganda ng baboy mo ga. Magkano naman yan? 2-1. O 2-1, may mabibili ka pa po dito. Pero itim. Oh, may Itim po ang kulay, o puti. Magkano po ito? 3.5 naman yung puti. Oh, ito tingnan natin. Okay, baby. Uy! Durox! Magkano naman ang isa? 2.5. Naku, mga kagandang buhay, may mabibili pa ditong 2.5. Oh, wala. Wala. Parang dumidede pa eh. Lutas na na, lutas? Lutas na? Parang baby pa talaga, oh. Oh, baby pig. Oh. 1.8? Mabubuhay kaya yan? Mukhang nagdumidede pa. 1.8? Naku, mga kagandang buhay, di ko sukat akalain sa amin. Nasa 4 mil na yung malaki-laki. Oh. Ganda yan, maganda. Durox yan eh. Oh, maganda. Bilhin mo na dong. Wala ka pira? Oh, parang na-inlove ka dyan pero wala ka pira. Oh, hingiin mo na lang kay Gwapa, oh. Oh. 1.8 po, mga kagandang buhay. Oh. Naku, mga kagandang buhay. Wala halos po. Baboy. Ayun, may nakita ako, isang truck, oh. Nabili na yata yan lahat. Magkano kaya yung ganyan kalalaki? Ay, medyo mahal-mahal. 3.5 daw. Pero malalaki. Malalaki na. Oh. Lang alaga na lang, litsunin na to. Di ba mga kagandang buhay, kung sa atin na po ito, may kita 4,000. Ayun o, tingnan mo yung mga baboy. Punong-puno pala sa ilalim. Dito sa ibabaw, di pa puno. Ito na lang. Malamya. Malamya po ang bitahan dito sa stockyard niya yon. Punta na tayo doon sa baka. Kunti lang po ang dumating na baka ngayon dito. Ito na yung farmer na apito. Yung nabili. Oh, ito kaibigan nating tagabili ng baboy. Mahal pa ba ngayon? Mahal. May 1.8 Pero- nga ako natanong. May winit pero mas maliit. Oh, yung mga gaya no, no, yung doon. Pinakamaliit. Yung medyo malaki-laki, gaya no, no. Pero yung klase hindi maganda. Mga Medyo 3.5, may halong 3,000. Bisaya. Magkano Pero pag- bili mo ngayon pang litson? Depende sa kalakihan. May 30 kilos. Ano yan 7.5. Ah, Pag 20 kilos, 5 plus na. parang wala naman eh. Parang konti. Pag 10 kilos up, 3.8 to 4K. Ganon? Pero kunti-kunti ng baboy. Kunti, no? Pero may mabibili ka pa dito pero maliit. Maliit. Kaya nga sa halaga lang 1K. Oh. Pero magagaw buhay pa yan pag Mag-agaw buhay pa nga. Dapat matinding alaga. pag magpalaki pa ka, agaw buhay pa yan. Oo. Pero medyo na bumababa ng konti na ang presyo. Madami-dami na. Siguro sa mga next month, mababa na pa. Medyo baba na next. Eh, madami mang naglanded ng halinang Palawan, Bohol. Mama! Okay ah. Ayun Landed po. ng atag sila ng presyo ng mababa. Yung mga patiners. Walang sigla ngayon, no? Konti lang baboy. So, ayan po ang itsura ng stockyard after namin kumain. Medyo wala man po akong nakitang malalaki. Mahina po ang dumating na hayop ngayon. Konti po ang hayop. Pati yan ang serial, lumi. Alagain.
Yan po. Makikita natin. Sila naman po yung susunod na ibid. Pag lumaki-laki po itong mga alagain na to. Ayan. Parang wala na tayong madagdag mga kaganang buhay ah. Liliit. Ikaw nung naging discuss. Dagdagan? Wala. So, wala daw sa ni Dani. Kaya dong, kaya ito tumawag. Ito. Yan, nagnipis na po yung itsura ng mga baka. Medium sizes lang. Na. Meron pang sinipat dito si Master, oh. Matitira talaga po yung mga baka na medyo mataas po ang presyo. Nakikita pa tayong mga baka dito. Si Winnie, oh. Yan. Sinipat yata ni Winnie ito tapos napuntahan ni Master Joel. Magkano yung ano mo? Magkano yung 42 ah? 82. 82 ang dalawa. Oh. 82 yung dalawa ang kuha ni Master. Saan yung isa? Ayan? Ayun puti. Oh. 82. Nakuha ni Master agad. May restaurant ka na. Saan yung puti ito? Oh. Mukhang tinawaran ito ni Winnie ah. Tinawaran ni Biyay Winnie ito? Magkano gusto niyang presyo? Okay naman tong restaurant yo. Okay na sa bigyan. Kamu na may magsama dito basta bigyan lang ito ninyo padala basta. Master Joel, magkano ang tawad ni Winnie dyan kanina? Wala mo ko kabantay ra pilihagin niya kay gidool mo ko iri. Ha? 79. 79. So, tinawag nila si Master Joel. Di daw niya alam na tinawaran mo. So, nakuha ni Master ng 82. 79 ang tawad ni Winnie. Nakuha ni Master ng 82,000. Dalawa. 3,000 po yung diferensya sa tawad ni Winnie. Pero hindi alam daw ni Master Joel na tinawaran na ito ni Winnie. Tinawag daw siya ng may-ari ng baka para masipat. Kasi dito po sa stockyard, the highest bidder wins. Yan. Si Winnie, 79 ang kanyang tawad. Hindi siya nagwagi. Saan ang 40 niyan? Ito daw ang 40. Ang brown. Ito daw ang 42. Ayan. So, pinipresyuhan na po yan kaagad kahit dalawahan, mga kagandang buhay. Hindi ba wild ang mga bakang ito? Hindi? Sa'yo ba yan, Dong? Hindi man masyadong nakainom, no? Hindi masyadong nakainom po. Yan, tingnan nyo, oh, hapis ang tiyan. Hapis. Hapis po ang tiyan. Wala na ba tayong eartag? Ano sa truck? Mamaya na i-eartag pag nasa truck na. Okay. Ito po'y kapatid ni Lord Jan, ang atin pong driver. Gusto rin pong matuto. Ano siya muna, mag-cowboy. May potential po itong batang ito. Masipag din. So, sabi ko sa kanya,
magtatagal ka sa trabahong ito kung ilalaban mong manalo ang biyahe. Ibig sabihin po ng ilalaban, mga kagandang buhay, alagaan nila ang mahayop, hindi likramador, hindi po sila tamad, gising po sila sa insaktong oras para maalagaan ng mga baka. Yun po yung nabili ko sa farmer na 42, yung namatay. Ay napabayaan po yun, hindi po yun nabantayan nila, nagsungayan po nung gabi. So yung mga cowboy po natin, sarap ng tulog kasi umiinom po sila sa bago matulog. Ayan, sarap ng tulog. So kung nandun si Master Joel, talagang pina-flashlight niya buong gabi. Pag gising-gising siya sa gabi, para i-flashlight po ang ating mga baka dahil di natin minsan mapansin na sila na lang nagsusungayan. So, yung mahina po, pag natamaan, yun po namamatay. So, magtataka ka na lang, ang liksi-liksi ng baka mo ng araw na ito, kinabukasan po mahina. Yun pala po, nag-away-away ang mga baka. Hindi nabantayan ng ating mga cowboys. So, kung walang leader po ang team, talagang kadgaya po dati, ay lagi po kaming lugi. Puro tamad po at wala talaga pong management. Hindi maganda ang management ng mga nakaraan naming biyahe nung una-una pa. Kasi ngayon na namin po napagtanto talaga yung mga diferensya, kung saan kami po magbabago, saan kami mag-a-adjust. Ngayon na lang po na sumama si Nalon, sumama si Michael, sumama po si Master Joel. Dito na namin lahat na-realize yung mga bagay po na attitude ng ating mga cowboy, kung sila lang po ang magbiyahe. Kaya noon sinabi po ni Nalo na kailangan talaga pong masundan ng isa po naming tauhan na loyal talaga sa amin. Pero yun po ay pinagkatiwala pa rin po namin sa aming mga cowboy. Pero hindi po maganda yung kinahinatnan po ng biyahe namin. So sa mga tao dyan na nanonood sa aking mga vlogs na nag-o-observe kung paano po pangasiwaan itong livestock buying for slaughter, maging biyahidor, maglagay po talaga kayo ng tao na loyal sa inyo. Kasi sila po, isang lugar lang sila, puro negros sila, nagkakampi-kampihan na. Magawa po ng mga kabulastugan sa biyahe, wala ka man lang pong maririnig na kampi sa'yo. Saka mo na lang po malalaman, huli na. Kung may makapagsabi po sa yung ibang tao. Pero sila po ay wala, puro tahimik. Kaya, mga kagandang buhay, sasalain ko po ang mga tao ngayon. Ang tagal-tagal nilang gumising, matulog sila, hindi rin naggising-gising para i-flashlight yung mga hayop dun sa katayan. Yung pag nakatali pa lang po na naghihintay ng schedule, puro sila tulog. Tapos ang tagal pag gumising sa umaga, walang naghahanap ng kumpay. Ang leader po nila si Master Joel, magagalit pa sila pag gisingin sila ni Master Joel at saka po uutusan. Magagalit pa po ang mga cowboy natin. Kaya lahat po yan sila ay atin pong kikilatisin po ulit ang ating mga cowboy at papahingahin po yung mga tao na hindi karapat-dapat. Ito po yung kapatid ni Lord John, ang driver natin. Tapos po ito ng pag-aaral. Ayan, may potential po mga kaganabuhay. Sabi ko sa kanya, libreng pag-aaral dito dong. Siniswelduhan pa kita at the same time, nag-o-observe ka ng ating mga biyahe, ng mga pamilya ni Master Joel. Ang sabi naman kasi ni Master Joel, ilaban mo ito dong ang biyahe natin. Kasi pag nanalo ako, bigyan-bigyan din kita. Kasi tinitraining siya ni Master Joel para pag hindi makabiyahe si Master Joel, meron pong maasahan na tao si Master Joel na loyal at kakampi po sa ating biyahe. Kaya very thankful po tayo na meron po tayong nakikitang mga tao na nakikita natin may mga potential po na matuto sa negosyong ito. Tingnan nyo po ang aking team. Kanya-kanya po talaga yung gawa ng kanilang mga trabaho. Ayan na si Danny, nag-i-eartag na po si Danny. Yan po. Hulugan ng balikat po dito. Yan kapatid dito si Lord John po, driver natin. Pag nakapahinga na po doon, pagdating nila po sa Katayan, mga 2 gabi po na magtutulog yun dahil bumabawi po ng tulog. Dahil ang driver po ay walang tulog sa biyahe. After 2 days po, tumutulong na si Lord John para po sa pagpangumpay o kung ano man dyan, pagpainom, sa baka, yun po. Hindi po pabaya sa trabaho.
And kahit driver ka, pero nakita mo kailangan talagang alagaan mga baka, hulugan mo ng balikat. Kasi para yan sa team. Para makasurvive. Kasi kung hindi makasurvive ang team, mawawalan lahat ng trabaho. Ilalaban po talaga para sa ikapanalo. So, yun po, kinikilatis natin yung mga tao at yung mga nauna nating mga tao na mga pabaya ay palitan na natin mga kagandang buhay. Kaya, kikilatisin po natin silang lahat dahil inaano ko na po ito. Piniprepare ko na kahit sila lang, kaya na nilang i-manage ang negosyo ito ng kagandang buhay. Kami po ni Kabihang Roger ay mag-tour na lang around the world. Next. Biro lang po, wala po tayong kakayahan ganon. Mga kagandang buhay. So, sa mga nanonood at gustong matuto, dami nyo pong matutunan dito sa mga vlogs ko. Kailangan po, ang kunin nyo po talagang tao. Pag kayo po ay gagawa ng team, ay may konsiderasyon, may malasakit, may kasipagan, mga kagandang buhay. Kasi, sabi ko sa kanila, ang inyong matutunan dito sa negosyo na to, hindi na mananakaw sa inyo. Ang inyong pong mga talent na nabuo dito po sa livestock buying for slaughter, sa pag-aalaga po ng mga baka, sa ganito pong klaseng negosyo, hindi na mananakaw sa kanila. Nasa kanila na yon, magagamit nila in the near future po. Kung sila po mismo ay magbiyahe na rin ng hayop. Kasi hindi po nag-i-end up ang buhay natin sa swelduhan lang po tayo. May may pag-asa ka pong magkaroon ng sariling negosyo. Si Kabihang Roger po ay tagatinda po ng balot at saka taho. At si Kagandang Buhay po ninyo, after po na ako po ay nag-resign sa trabaho, ay may bahay na lamang po. Pero nasa loob po natin yung ating mga kakayahan na kung mabigyan po tayo ng tamang pagkakataon, ay maipapakita po natin, kaya natin to! Kaya ko to! Mga Kagandang Buhay na magkaroon po ng sariling negosyo. At learnings po dapat habang nagtatrabaho po sa iba. Preparation po para kaya mo na. 'Di ba, mga Kagandang Buhay? Kaya sa pamamagitan po panunood niyo ng aking vlogs na to, makikita ninyo yung tunay na nangyayari dito po sa stockyard. Tunay na sipatan, tunay na mga sitwasyon ng mga hayop. Yung iba kasi, bakit sinasabi mo busog, ganyan, busog? Oh, madam, bakit nagpapatuloy ka pa kung palaging lugi? Kasi po, ang hindi lumalaban sa negosyo, ayun po talagang masasabi nating loser, mga Kagandang Buhay. Pero hindi po tayo loser. Tayo po ay palaban dito sa negosyo ito. Anin pa natin yung learnings natin kung hindi tayo makapag-adjust. Adjust lang po, mga Kagandang Buhay. O yan, kaya po yan ang reason why na nagpapatuloy po kami. Kasi may nakita po talaga kaming kung amin po itong mamanage na mabuti, ay dito po talaga tayo kikita. Mababawi natin yung mga lugi natin dahil na-equip na po tayo ng tamang mga kaalaman at tama po ng mga tao ang makita natin. O yan si Danny, driver po yan dito si Danny. Reserve driver po siya pagka na-diferensya po yung dalawa nating driver. Ay reserve po yan siya. Pwede din po siya sa malaking truck. Pero dito po siya po ang drive po dito sa ating 6-wheeler truck. Ayan. So ngayon po, maingat na po ako sa pagkuha ng atin pong mga tauhan, mga Kagandang Buhay. The reality is, si Kabihang Roger po dati ang nagkuha ng ating mga tao at napaka-bless po natin nakuha natin si Nalon, later on si Master Joel. Yung driver po nakuha natin, si Lorjan po, ito nakuha natin yung kapatid niya. Sa isa pong truck na silver ay nakuha natin si Joseph na driver, pero lagi pong yung silver truck na yun ang lagi pong may issue, mga Kagandang Buhay. It is because, mga Kagandang Buhay, si Lorjan po kasi dito ay may boses. May boses po siya dito sa mga tauhan niya sa truck. Nakakapagsabi po siya kung ano po yung tama, ano po yung dapat gawin. Pero doon po sa silver truck ay sad to say po, mga Kagandang Buhay, ang driver po natin ay hindi naman po natin dinadown ang driver natin, pero
huli ko na lang po nalaman na hindi pala po siya marunong magsulat at magbasa. Si John Paul po doon sa store natin na napansin po natin na hindi rin marunong magsulat at magbasa po ay pinatutor ko po siya, mga kagandang buhay. At inako na rin po na ako po ang nanay niya dahil 3 years old pa lamang po si John Paul ay wala na siyang nanay. So inako ko na po na ako na ang nanay niya. Kasi mga kagandang buhay, wala ka pong power talaga kung hindi ka marunong mag-manage sa mga tao mo. Kasi siyempre, pag nilabanan mo yung mga painanti mo, hindi ka natutulungan. Wala kang capacity na kumuha ng ticket, kung ano-ano pang mga problema sa biyahe, dahil dito mo naman kayang basahin yun. Yung mga painanti yung nagtuturo sa kanya, yan po talaga, mag-aral po kayo. Kasi kawawa kayo pagka no read, no write ka po. Kaya huli ko na lang po nalaman na gano'n, hindi rin po siya nakikipag-usap sa akin, tumatawag sa biyahe. Nakatutok lang siya o inaasa lang po niya talaga sa mga painanti niya. So, pagka kinargahan po ng overloaded sila, hindi po marunong magrason po si Joseph. Bahala na. Tapos hindi rin po nagsasabi. Kaya balak ko pong ilagay sa team nila si Michael. Para siya po ang tao kong mata at tenga po sa biyahe. Kasi ito pong livestock buying sa pagiging biyahedor po, mga kagandang buhay, nasabi ko lang po ito sa inyo, yung mga sitwasyon. Kasi pag namatayan po tayo ng hayop sa biyahe po, dahil hindi po pangit po ang management, lugi na po tayo. So ito po si nanay, yung binenta ng asawa niya yung baka, nagpapadagdag. So nay, ano na ang nangyari? Okay na. Balik ko na yung pera. Ah, Kayo na lang magbigay sa akin. magkano bang bili doon sa kabila? 40. Ay, dito sa amin. 44 daw. 44 yung payat. Ano yung puti yan? Yung puti? Ito? Okay na. Ibig sabihin, mas magaling ka pa pong magbenta kaysa sa asawa nyo. Buti nabawi nyo pa. Kasing zero kasi yun. Oh. Dapat next time na, ikaw na. Ikaw na magbenta. Paano? 4,000 sana yung nawala. Ang gusto ko sana yun, hati kami yung si Fidel. Kaya lang, inano ko niya, palang inaaway ba ko niya. Ay, may balao din. Oo. May lows, di ba? Lows, oo. yan. Caritas lows. Saan tayo pamaagi, ano? Hindi hangin 500 na kung ako 500. Magkano yung tawad ko dyan? 52, di ba? 50, 500 po. 50, 500. Magkano nga ang benta nito dati? 75 din ganun. 75 dito kanina. So 50, 500 po nakuha ni Master Joel. Kasi yung tawad mo dito kanina 48. 48K lang ang tawad nito ni Master Joel, sa akin 52. Nakuha niya 50, 500. Mga kagandang buhay, tiyaga po talaga ni Master Joel. 75K po yun ang unang presyo. Pero yan, nakuha niya 50, 500. Wala talaga sa katawan ng baka po. Kung ikaw po itatawad ng hindi malalim, halimbawa 65, tawaran mo lang ng 58 o 60, talo ka. Kailangan marunong ka talagang mag-estimate po sa karni ng baka. Ayan po. Kanina sabi ko, kaya ba yan, Master Joel, sa 55? Sabi niya, mahal na yan, Dam. Dapat ubos sa 50, umababa sa 50. Sabi ko, 52 lang yung pinakalas ko niyan, pero nakuha ni Master Joel ng 50, 500. Kasi sabi ko naman, si Master Joel po yung magde-decide. Hindi naman yun, mga kagandang buhay, na ako po nagde-decide sa price. Ang akin lamang po, sinasabi ko dito sa vlog, yung mga pwedeng presyo. Pero dahil master siya, alam niya kaagad yung presyo, mga kagandang buhay. So ayan, mag-check na po ulit tayo. Ito ba yung dalawahan na 82K? Magbabayad na tayo, Master? Sige, pirma ko na ang kailangan. Papel-papel lang muna tayo ngayon. Signature. Ang atin pong ibabayad sa mga nadaog nating mga baka. Nakailan na tayo, Master? 5? Ano nga? 6 na yata sa'yo? Hindi, 5 lang talaga. 5 lang? Dito, gigoche mo, dito ini. Nakalima. 6 na nga.
Oh. 6 na yung nabili po ni Master.